Magandang araw. Ang gagawin ko ngayon ay mag-screen for my next trade next week. Pero ang aking mga kasalukuyang position, MSTR, nakikita natin medyo bumababa siya. And sabi ko nung last na video ko na hinihintay ko na ma-break itong 20 and hopefully um, mag-hold din tong 50-day moving average. Then PFGC, tumataas siya and waiting for a pullback. This portion here, BBSI, uh, waiting for pullback. And SCHW, tumataas siya. Hindi ako pumili dito. And kailangan ko siguro na i-move yung stop loss dito sa portion na to. And then next trade, na-try ko yung PH, tumataas siya. KR, yung buy point ko. And andito yung stop point ko, stop loss. Hopefully, tataas siya by next week. CDNS, dito ko binili, tumaas siya. Nakikita natin, all-time high. All-time high ang CDNS. Try ko sa weekly. Yeah, all-time high. All-time high siya ngayon. And then, LYP. Yung LYP, pinili ko dito. Hopefully, magkaroon siya ng consolidation. And then, add ako sa portion dito. Once na na-break at nagkaroon ng consolidation. Then ngayon naman, dito sa TradingView, meron tayong screeners na tinatawag dito sa bottom right portion. So, i-click ko lang yan. And then, makikita natin dun sa stock screener ko, meron siyang 1 month high, 3 months, 6 months high. So, medyo mahina yung internet natin. Pero, may makikita to tayo dito na kung saan yung mga filter ko. So, there are 209 na dun sa base sa filter ko na 1 month high, there are 209 na symbols na pasok. So, isa-isahin ko siya. Ang ating criteria is it should be in stage 2. So, ito pala, yung 1 month high, then market capacity natin is 3 billion greater, and then prices should be greater than $30. Kasi napapansin ko, pagka below 30, halimbawa 5, 10, 15, kahit ilang percent pa yung taas niya, hindi pa rin tumataas. Unlike pag yung price ng stock is nasa 300, 500, pagka 3-5% lang yung taas, sobrang taas na ng iyong uh, pera. So, AAON, hindi siya pasok kasi nasa stage na pababa siya. So, isa-isahin natin to sa 209. So, pagkapasok pala sa aking criteria at basta tinitik ko tong kulay na to, pag tinitik ko siya, mapupunta siya dun sa stock screener ko. So, ngayon nakatik siya. So, AGX pataas, pero hindi pa siya nagka-consolidate, pero kasama na siya sa aking screener. ALGN, pababa siya. ALLE, ayan, pataas siya.
Hindi tayo nakapasok dito supposedly kasi ang tinitingnan ko nun is ito, pero biglang taas siya tapos baba. At dito sana ako pumasok. Dito sa portion na to nung na-break to. Pero that's okay. Marami pa namang stock. AMD, kasalukuyang tumataas pero struggling. AMG, ayun, tumaas siya. Pero kasama siya sa ANET, AON, AON. Okay, so kita natin. Biglang taas pero wala pa rin. Hopefully next week pagka ating tiningnan ulit. APG, ARES, waiting for consolidation pero kasama na siya. Pati ATI, Avang, Avco, Broadcom. Hmm. Tumaas siya. So, try natin. Wait natin na kailan tayo papasok. ACO, PH, hindi siya pababa. BE, eto. Bloom Energy. Okay. Bio. Okay, pababa. BIRK, pababa. Ito, BK pataas. So, may kasama na siya sa aking screener. Okay, so Baker Hughes Company. So, kikita natin to volume pataas. Mukhang merong mga buyer. So, click natin yan. BRTX, BNTX. Gawin natin to. Kasi yung ating 20 lang. 20 lang yung ating alert na base dito sa uh, trading view na aking nabili. So, okay. BWXT. Okay. BX, BXP. Dami pang seller. Kate, Kate. Car carrier. Okay. Waiting for consolidation. Ito, mukhang sobrang taas. Wait for consolidation. Cut. So, hindi nag-consolidate. Hindi tayo nakapasok. CBOE. Okay, CBRE. Tumataas siya. CBC. Okay. CDNS. Ito, yung nakabili tayo dito. CG. Okay, na-mark naman siya. CHRW. CHRW. Button. Seller, seller, seller. Buyer, buyer. Okay. CIEN. Itong CIEN naman ay seller, buyer, seller, buyer, buyer. Okay. Ito namang ating CMI. Wait pa rin natin siyang mag-consolidate. So, na-mark upan naman na natin siya. Concentrate lang tayo dun sa ating CNP. CNP, okay. Hanggang bumabalik. Coke. Ayaw pa rin CRH. Okay, CSL. Taas.
Potash. Okay. Hindi siya pasok sa ating criteria. Tech, hindi rin. TLR. TLR. Hmm. Okay. Try natin. Hintayin natin siya na mag-consolidate bago tayo. So, DXM, hindi tayo kukuha dyan. TY, pataas siya, pero walang consolidation. eBay, okay. Kasama siya sa ating ECG. Okay. ME. M. Oh, biglang taas nito. So, consolidation na lang hinihintay natin dyan. So, ito, ASAP. Wait natin mag-consolidate yung prices. ETN, taas. EVR, taas. EW, okay. FANG, FAST, taas siya. FPIN. Wala pa rin. FCNCA. FCNCA. Okay. FE. FHI. Task fix. Oh. Kanina tong fix na to. Kung dito natin binili. Struggling. Okay. Meron siyang earnings. Pero hindi yun yung ating playbook. FTI. GE. GE. Hindi pa. Okay. Killed. Then. Break niya dito. Lagay natin siya sa kulay blue. Oh, maraming nagsipag-move na mga stocks last week. Carmin. Okay. Maganda siya. Pataas. GS10. Kung minsan kasi ang uh, kung minsan naantok ako pagka lalo na pag medyo mabagal yung internet. Pero sa ngayon struggling pa rin tayo sa ating trading. Break even na tayo for almost uh, 2 years na break even. Maganda tong hymns na to. Break even tayo for the past 2 years and hoping na this year ngayon yung breakout natin. Nag-umpisa pala akong mag-trade nung ako'y nasa Middle East nagtatrabaho. So 2017 nung actually 26 20 kailan ba yan 2012 2013 nakita ko kasi yung aking kasama sa trabaho noon sa Pilipinas na kung saan siya yung tinitingnan niya palagi yung kanyang COL account. Yun yung call yung broker dito sa Philippines. And then ang nangyari, na-curious lang ako. And then nung nagtrabaho ako sa Middle East,
Doon ako nag-open ng aking account sa Call Financial. That was 2017. Wala akong kaalam-alam sa trading. Basta kung ano lang yung tumataas. Basta kung ano yung hype sa Investagram kasi ki-Investagram ako nun. Yun. Pag kung ano yung hype nila doon, tinitingnan nila. Bumibili ako. Pero nasunog yung account ko. And then 2018 December, umuwi ako ng Pinas. And then, pero bumili ako ng mga books na nun. At madalas kong naririnig yung kay Mark Minervini. Kasi magaling daw siyang ah, trader. So nanalo siya sa US Investing Champion. And then ang nangyari, basa lang ako ng basa pero walang pumapasok. So kailangan ko siguro ng mentor. And then pumasok ako nung pandemic dun sa Forex. At nag-enroll ako dun. Mga $3,000 yung enrollment. Pero hindi ko makita, hindi ko niche yung forex kasi ang bilis. Parang nai-stress ako. And then bumalik ako sa stocks. And then ginagamit kong broker nun is yung eToro. Tapos nang nangyari, inireklamo nila yung eToro dito sa Philippines. So nagsara, hindi na sinusuportahan ng eToro yung mga gustong mag-open ng kanilang account. So, klinos ko yun. And then, pumasok ako dito sa IBKR. So, yung IBKR ay siya yung aking kasalukuyang ah, broker sa international. Bali pala yung COL ko. Nakikita ko kasi dito sa Philippines, hindi siya liquid. Kumbaga, limited lang. At kukonti lang yung stocks unlike dito sa US market na kung saan ang daming stock. Ang dami palaging mga ah, bagong mga stock na tumataas. So, nag-research ako kung paano mag-open ng account sa IBKR. So, ang problema ko na naman nun is yung wala kasi akong dollar account. So, ang ginawa ko, nag-open ako ng Wise. So, from my peso bank account, nag-deposit ako dun sa Wise. And then from Wise to IBKR. Pero medyo malaki yung kanyang ah, binabawas. Pero okay lang, at least nakapag-open ako ng account ko dito sa IBKR. So, yun yung hawak ko ngayon. And then looking back, 2019, sunog 2020, 2021, 2022, sunog lahat ng mga ah, yung aking pera sa aking account. So, etong 2023, 2024, 2024 pala, 2025, inaral kong mabuti yung libro ulit ni Mark Minervini. Tapos, sa YouTube, dami niyang mga seminar na free. Yun, inipon ko yun. Sariling YouTube niya, tapos lagi siyang ini-interview. So, uh,
open ko yung book niya. So, pare-pareho yung sinasabi niya. So, kailangan mo lang siyang aralin. So, dito ko nakita yung volatility contraction pattern na sinasabi niya. Na halimbawa ito, which is meron ako ngayon. Ah, una, stage 2. Tapos, nung stage 2, naghahanap ako ng consolidation bago ako papasok. So, dito sa CHW, pataas siya. Tapos, dito ako pumasok. Ayan. So, dito, ito yung mga unang trade ko noong 2023. So, gap up. Pero, para sa akin, correct buy nun to. Nung binabalikan ko. Pero, ang tamang buy pala is ito. Pero, ah, hindi siya tumaas. Tapos, since all 2 years, na high siya. So, yun. Hopefully, mabreak niya maging all-time high siya. Pero quarter position. So, yun. Looking back kay Mark Minervini, ah, ang na lagi kong ang hirap talagang gawin dati yung positioning. Ang hirap ng positioning dati kasi feeling ko tataas na yung stock. Ang tinitingnan pala niya is kung magkano yung malulos niya. Hindi niya pinoproblema kung ah, ilan yung itataas niya. So, ayun, ilang years ko ring na-practice yun na lagi quarter position lagi yung aking ah, nilalagay. Halimbawa, kung may account kang $2,000, so ang isang stock ginagawa ko, yung $2,000 ay divided by 5 ko. So, 400 each stock. Dun sa 400 na yon, ang quarter position ko is 100 para in case man na bababa siya, ah, konti lang yung malalos, recoverable pala siya. So halimbawa, dito sa portion na to, tayo ay bumili. Ayan, nag-consolidate dito. So quarter position ako dito. And then, ang gagawin ko, ghihintay na naman ako ng ah, another entry. Halimbawa dito, hindi ko pa naman alam yan, itong portion na to. So, quarter position dito, tumaas. Hintay ng consolidation para sa full position. Tapos full position ako dito and stop loss ko dito. And then, ang isang tinatrabaho ko ngayon is yung ah, uh, pag-sell na one stock na sell into strength na sinasabi nila. So, yun yung aking tinitingnan, pinapractice. Medyo mahirap siyang gawin sa una pero masasanay din tayo. So, hopefully maging 9 digits trader tayo. So, alam ko pagka yung kailangan natin ng mindset na kung saan kailangan natin na isipin na kaya natin kasi tao lang din sila yung mga nananalo sa US Investing Champion, tao lang din. So, lalo pa natin pagpupursigin ang ating pag-aaral. So, yung market, ah, lagi siyang may tinuturo sa ating bago. Hindi siya, hindi siya yung feeling mo marunong ka na pero marami pa ka palang ituturo. So, the market makes you humble. So, kaya ko naisipan na ah, i-video yung aking mga ginagawa kasi parang journal ko na rin siya na in the future babalikan ko to na
titingnan ko na nung time pala na to is struggling ako. Pero tinitingnan ko na yung mindset ko, papalitan ko na I can make it too. Hindi pala kailangan na isipin natin na hindi natin kaya, pero kaya pala natin. Mindset lang ang papalitan natin. So, sabi nila, 20% yung skills sa trading, 80% psychology. So, tama. Kaya natin. Kasi tao lang din na binigyan ng utak yung mga nagsasucceed sa stock trading. So, kaya natin. Babalikan ko tong video na to at papasalamat ako sa mga struggles na nangyari for the past 2017, 18, 19, 8 years, 5 years. Magkakaroon din tayo ng break. So, ito palang aking stock screener na to. Nakita ko lang to kay Kulamagi. Si Christian Kulamagi, marami siyang free na ah, mga videos sa YouTube. So, panoorin niyo lang kung ah, paano siya tinitingnan yung market, paano nag-i-screen. So, yung palang pag-screen niya is yung chat with traders. Nakinig ako minsan sa kanya kasi yung chat with traders, maraming mga magagaling na traders na ini-interview doon. And then, lagi kong inuulit yung interview ni Christian Kulamagi. So, sabi ni Christian Kulamagi, ito nga, uh, yung screen niya is meron siyang 1 month high, 3 months high, and 6 months high. So, yun lang yung gagawin natin. I-filter natin yung mga stocks. Usually, itong umaabot siya ng 300, tapos 400 sa 500 sa 1 month, tapos 200 sa 6 months high. So, ayun. Uh, ang ginagawa natin is nagkaroon pala ng split dito. Okay. So, ang ginagawa natin, inisa-isa natin siya tinitingnan. Uh, kung minsan pagka ginagawa ko, kung minsan pagka nag-filter ako, naantok ako, kaya naisipan ko na i-video yung sarili ko, i-video yung screen ko, at upang sa ganun at nagsasalita ako, upang sa ganun ay hindi ako antukin. So, mahirap siya gawin isa-isa, lalong-lalo na pagka mabagal yung internet. And hopefully pag kumikita na tayo, magpakabit tayo na mataas na mabilis na internet. Feeling ko parang maganda yung kay Elon Musk na internet niya. So, sa ngayon, tinitingnan natin, and alam ko, kaya ko to na gawin, na maging ah, triple digit trader tayo. So, marami pa tayong mga stocks na i-screen. Hindi pa tayo nakakalahati dito sa 3 months high. Pagkatapos ng 3 months high, i-screen naman natin yung 6 months high. So, tapos na tayo sa 1 month high. Medyo marami yun. 200 plus ito is 170. So, konti lang yan.
At habang nagkukwentuhan tayo, and then yung mga mindset pala na aking pinapakinggan, of course, hindi nawawala yung ah, mindset na book ni Mark Minervini, na kung saan is marami siyang magandang sinabi doon na siya ay lumaki rin sa hirap, broken siya, and then may mga interview din siya for ilang years din. Hindi ko alam kung last year yun o this last year. Yung interview nila Mark Ritchie saka yung kasama ni Mark Ritchie si Brandon. Tatlo sila nila Mark Minervini, na kung saan yung commitment na ginawa ni Brandon, ah nagte-trade na siya dati pero hindi niya makuha yung kanyang edge. Then one time, inaya siya ni Mark Ritchie na mag-enroll kasi first time na gagawin ni Mark Minervini yung kanyang Master Trader Program. So yung Master Trader Program pala ni Mark Minervini, maganda yun. Pero ah, wala pa tayong pera, pero in case na makaipon tayo, sasali tayo sa kanya kasi malaking tulong yun sa atin bilang trader, lalong lalo na pagka yung ating playbook o system is nakatulad sa kanya, swing trader tayo. At pag swing trading, marami yung nagre-refer sa kanya na maganda yung program niya. Totoo naman, pag babasahin mo yung book niya is mga interview niya sa YouTube at mga podcast. Maganda yung mga sinasabi, pare-pareho lang. Ah, hindi siya hindi siya yung nagsasabi na kumbaga hindi siya yung nagtatago ng kanyang sikreto. Basta sinasabi niya na kailangan risk management, kailangan ng risk natin, at yun yung pinaka-importante. Tapos may mga do not average losers average losers, sabi pa niya doon. So dati ginagawa ko yun, na tuwang-tuwa ako pag lalong-lalo na nung nasa COL Financial ako. Bumibili ako ng mga stocks dito sa Philippines, at sinasabi nila na merong sinasabi sila doon na peso average. So bili lang ng bili at tataas din. Pero since pina-follow ko si Mark Minervini, yung style niya, hindi siya bumibili ng bumababang stock. So ayun, nagagawa ko na yun. So ilang years kong practice yun. So ang hirap isipin mo na kung saan swerte mo na't bumababa yung stock. Pero mali pala yun. Ang hirap sa una, lalo pagka feeling mo tumataas yung stock tapos hindi ka bibili at nag-consolidate. Takot ka, gusto mo bumaba muna, so mali pala yun. So ang dami kong mga natutunan sa kanya. So at ngayon, sinishare ko to ba't babalikan ko to in the future, na minsan struggling ako sa pag-trade. Grateful ako kay Heavenly Father, of course, kasi binigyan niya tayo ng isang malaking library, ah, kung saan andun na lahat, lang itong internet, technology, andun na lahat yung mga
kailangan natin. Ang gagawin lang natin is mag-research at kung sino yung gusto nyong mentor nyo, i-search nyo muna kung legit ba. Kaya naman sinundan ko tong si Mark Minervini kasi meron na siyang track record. Ah, Bali nung sinusundan ko pala siya, one-time US investing champion siya. And then nung 2021, sumali siya sa 1 million stock division na kung saan ay nanalo siya 300% yung tinaas ng kanyang $1 million account. Ayun. So, ito, ganito lang yung ginagawa ko weekly. I'm trying to look for stock that goes up, and then if i-filter ko siya, i-mark ko siya ng blue, and then after that every week yun. So kakaroon ako ng stock screener na 1 month high, 3 months high, 6 months high. So ini-screen ko isa-isa kung ilan yung mga stocks na tumataas na nasa stage 2. If nasa stage 2 siya, ayun. At lalong-lalo na pagka ganito na stage 2 tapos consolidation, ayan. Yan yung mga babalik-babalikan ko. Tapos yung mga tumataas, kailangan nating tingnan isa-isa. So, walang shortcut. Ganun lang yung pag-filter ko. And then, magugulat kayo. Siguro, nung una, parang yung 200 nga lang na stock dito sa Pilipinas, parang tinatamad akong tingnan. Isa-isa yon. Pero, sabi ko, nagkaroon ako ng commitment sa sarili na kung gusto kong gumaling sa aking ginagawa, ah, kailangan ah, maging pakadalubhasa ako sa isang technique na kung saan yung technique na yun ay yung VCP o Volatility Contraction Pattern. Kasi sabi nila, pagka marami ka daw, ah, yung sinasabi nilang jack of all trades ka, master of none. Pero pagka nag-concentrate ka sa isang bagay na yung ginagawa, isang technique na yung ginagawa, doon ka kikita. So, yun din yung kasabihan ni nung in-interview si Bruce Lee. Sabi niya, hindi daw siya natatakot sa mga uh, martial artists. Martial arts artists na maraming alam, maraming moves. Mas natatakot siya dun sa isang tao na nag-practice lang ng isang technique ng buong buhay niya. Yun yung kinatatakutan niya. Kasi since praktisado na niya yun, dun siya magaling. At pag one time na hit ka niya, ayun, delikado ka kasi pre-practice niya yun. Nagpakadalba siya sa dun. So, ako naman, ang ginagawa ko ay papakadalbhasa ako sa isang bagay, which is nakikita ko na yung mga outcome. So, dati ang hirap kong tingnan tong portion na to. Saan ko kaya titingnan tong mga stocks na to? Ito. Kasi pag tinitingnan ko yung mga video nila Mark Minervini, hindi ko nakikita to dati. Pero nung practice ko, balik-balikan ko siya.
nakikita ko na siya. So, ito pala yung sinasabi niya na kailangan na practice lang araw-araw pasan but makikita mo rin yung nakikita nila. So, ngayon, yung aking ex na formerly Twitter ay meron siyang mga sinusundan ko lang yung uh, O'Neil disciple niya o kaya si Mark Minervini. So, Canslim naman si O'Neil at doon din galing yung nire-refine ni Mark Minervini yung kanyang uh, playbook. So, yung cup and handle ginawa ni Mark Minervini, volatility contraction pattern, which is yun din yung sinusundan ni uh, Christian Kulamagi. So si Christian Kulamagi ay napaka-generous na trader kasi yung lahat ng style niya, ginagawa niya ay sinishare niya sa mga tao. Sa kung sino man yung gustong mag-aral ng kanyang technique ay free siyang mapanood ito sa YouTube. Naka-compile lahat ng kanyang trades doon, mga real-time trades. So, yun din yung bala ko in the future. Mag real-time trades tayo. At sa ngayon, practice sa maliit na account. And sabi ni Mark Minervini, hindi kailangan ng magkaroon ka ng malaking account upang makapag-trade. Kailangan mo ng maliit na account at habang ikay nagpapakadalubhasa sa edge mo sa trading, yun, pwede mo na siyang dagdagan at palakihin yung pera mo. So ngayon, pinapalaki natin to, and at this time ay medyo maliit pa lang yung ating na-invest at ginagawa natin, nag-invest sa books, uh, inaaral natin yung mga last trades natin. So after siguro nitong filter ko ay ang gagawin ko is yung mga napili ko dito na mga color. So iisa-isahin ko yan. Titingnan ko kung ano yung mga stocks na kung saan ay kasalukuyang nagko-consolidate. So ano ba yung ibig sabihin ng consolidation na yan? So halimbawa dito, stage 2 pataas, tapos lalagyan mo lang ng linya hanggat ma-break niya yung line na yon, hindi ka bibili. Pag na-break niya, doon ka palang bibili. So yun yung tinatawag na VCB o volatility contraction pattern. So napaka powerful niya. So dati ang ginagawa ko, marami akong tinitingnan na sa YouTube. Dami akong tinitingnan, dami nilang indicator. So ang indicator ko lang is ito, 20, 50, and 200. So uh, bago ko bago ako papasok sa stock, kailangan yung stock is above nung tatlo. So kailangan mauna yung price muna. Halimbawa ito, mauna yung price, mas mataas din yung price kaysa sa 20. So 20 pala is ito. So kailangan mas mauna siya. And dapat yung 200 is yung nasa pinakababa. Yung 200 day moving average dapat yun ito, pinaka nabababa.
So, may ah, position tayo ngayon na quarter position dito. So, kailangan stage 2. Stage 2, ibig sabihin, pataas siya. Yung 20-day, yung 200 days nasa baba ng price, 50 and then 20. Tapos price yung nasa taas. So, ito. And then, stage 2 pataas. Ito, nag-consolidate dito. So, yun yung edge o aking style. So, inisa-isa ko yung napakadaming stock ngayon. Pero, konti pa lang yan. Maraming, siguro pag kumanda yung market, parang nitong past, think, past 2 months o past month, naapektuhan yung aking trading dahil dito sa ah, giyera sa Iran and Israel. So, parang bumaba yung pero may mga stocks naman kailangan mo lang hanapin kailangan magtiyaga na hanapin yon kasi may stock na hindi nagpapaapekto sa kung ano man. So, ang ginagawa ko ngayon, hindi ako tumitingin sa mga balita. Ang tinitingnan ko lang is yung earnings report. So, yung style ko, hindi ako bumibili sa mismong earning. Ang tinitingnan ko lang, bumibili lang ako pagka malapit na sa earnings na pataas siya. So, yun yung ginagawa natin. Ayan. So, in case man na ikaw na medyo struggling sa trading, someday, uh, kakaya natin to. Huwag lang tayong mag-quit. Huwag mag-give up. Kasi once na nag-give up tayo, wala na yung ating ininvest. Yan. So, malapit na tayong matapos sa ating stock screener. Ayan. So, tapos na ako. So, ang gagawin ko, babalik na ako dito sa aking ginawang mga in-screen. So, meron akong watchlist dito. Ayan. So, may watchlist ako. Ito yung mga kinulayan ko. So, dami. Ayusin ko lang yan. Ayan. So, yan. Iisahin pa natin yan. Isa-isa. Okay. Thank you sa iyo panonood.